sa ating lahat. Bago po kami dumako sa pagbabahagi ng mga salita ng ating Panginoon na ibabahagi ni Sister Miriam, ay babati po muna kami ng Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay na nakikinig at nanonood ngayon sa ating live at sa radyo natin 105.7. At gayon din po, binabati po namin ang aming pastor, Pastor Tristan Orpiada, kasama ng kanyang may bahay, Sister Tina, at kanyang anak, Sister Yosha at si Baste. Gayon din po si Pastora Sally, sa kanyang mga anak, si Brother Shem at Brother Pipoy. Magandang tanghali po sa inyo. Gayon din kay Sir Gadi at kay Sister Con, kasama ng kanyang mga anak. Magandang hapon kay Sister Rose at Sister Juvie na nasa church ngayon. Ay binabati po namin kayo ng magandang hapon. Gayon din po sa lahat ng UPC, Luzon, Visayas, Mindanao, sa Samar po under Pastor Nick. Kumusta po kayo? At binabati po namin kayo dyan na sana po ay mapakinggan ninyo. At gayon din po sa mga kapatid namin sa Australia, si Shubi at Sister Deborah, Sister Anafel, sa US at kay Brother GC at Sister Amina. Gayon din po sa Thailand, Sister Kat. Isa po mapagpala sa hapon sa ating lahat at binibigay ko po yung pagkakataon na bumati si Sister Miriam. Binabati ko rin po ang Iba Church, lalo na po ang mga youth. Patuloy lang tayong maglingkod sa ating Panginoon at binabati ko rin po ng Happy Father's Day ang lahat ng mga tatay at ang mga lahat din po ng nagpakatatay at binabati ko po ng Happy Father's Day kay tatay. At yun po mga kapatid, bago tayo dumako sa ating pagbabahagi ay sisimulan natin ang pagbabahagi sa pananalangin. So bago po ako manalangin ay magbabasa po muna tayo ng Bible verse dito sa Deuteronomy 6:4-7. Sabi dito, "Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. At iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos ng inyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. At ang mga salitang ito na aking inuutos sa iyo sa araw na ito ay isa sa iyong puso." 7. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at yung sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon. Kung Diyos ang magpala ng kanyang mga salita, manalangin tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mga salita mo na amin ngayon nabasa. Lord, hiling po namin ang iyong gabay at panguna mo ngayon na magbabahagi ng mga salita sa Sister Miriam. Bigyan mo siya ng knowledge and wisdom. Langisan mo ang kanyang bibig, Panginoon, ang iyong Santo Espiritu ang mag-lead sa kanya at sa akin, Panginoon, na ikaw po ang siyang manguna at maggamit ng aming mga labi, Panginoon, upang ma-expound, ma-explain namin ng maayos at tama sa iyong harapan na gabay ng iyong Santo Espiritu. Ganyan din po sa mga makikinig, Panginoon, ikaw po magbukas ng kanilang kaisipan at kanilang pandinig. Magkaroon sila ng interest, Panginoon, na mapakinggan nila ang iyong mga salita sa oras na ito. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. In Jesus' name I pray. Amen. Yun nga mga kapatid, ang ibabahagi ko ngayon mga kapatid ay patungkol sa kautusan. Sabi dito, ang kautusan ay ang mga alituntunin ng Diyos para sa mga Israelita o mga Hudyo ayon sa Biblia. Yun nga mga kapatid, na alam natin mga kapatid yung kwento about sa kautusan na binigay ng Panginoon kay Moses sa Mount Sinai mga kapatid. Binigay ng Panginoon ito upang maging gabay ng bansang Israel mga kapatid. Ipinapakita nito kung paano sila sasamba sa tunay na Diyos, mamuhay ng matuwid at may kabanalan, at makipagkapwa mga kapatid. So, yun nga mga kapatid din, sa nabasa po natin sa Deuteronomy 6 verse 4-7, ang gustong iparating mga kapatid ng verse na yun mga kapatid na, yun nga mga kapatid na mahalin natin ang ating Diyos ng buong puso mga kapatid. At yun nga, ituro din po mga kapatid yung kanyang mga utos sa mga anak mga kapatid. Habang bata pa ang mga bata mga kapatid, dapat tinuturo na po
sa kanila yung kautusan ng ating Panginoon. At sabi din mga kapatid na ang pagsunod sa Diyos ay nagsisimula mga kapatid sa pagmamahal, dahil kung walang pagmamahal mga kapatid, hindi natin susundin yung utos ng ating Panginoon. At yun mga kapatid, sabi din po sa Romans 7 verse 12, kaya nga, ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Tunay mga kapatid na ang kautusan na binigay ng Panginoon ay banal mga kapatid, dahil siya mismo is banal mga kapatid. At yun nga, hindi naman magbibigay yung Panginoon ng kautusan upang mapahamak tayo mga kapatid. Binigay niya yung kautusan para mapabuti yung buhay natin. At yun din po, yung kautusan din na binigay niya sa mga Israelita is para din sa ikabubuti nila mga kapatid. At sabi din po sa part 2 po, ang kautusan ay nababahagi sa 3 kategorya. Ang una po ay ang moral law, pangalawa ang civil law, at ang pangatlo ang ceremonial law. Ang first po is yung moral law. Ito daw po ay batas tungkol sa kanilang banal na pamumuhay at paglilingkod. Mababasa natin yan sa Exodus chapter 20 mga kapatid. Na ang ano po dito mga kapatid, ito yung utos mga kapatid na sa 10 Commandments mga kapatid, na katulad mga kapatid dong huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling, at igalang ang iyong ama't ina mga kapatid. Yan yung moral ng mga kapatid, na layunin nito mga kapatid na turuan ang tao kung paano mamuhay ng matuwid mga kapatid. At yung pangalawa mga kapatid, ang civil law, na ito po yung batas tungkol sa kanilang katarungan bilang isang bansa. Na yung civil law po mga kapatid is, ito yung halimbawa nito mga kapatid na batas para po sa pamamahala ng bansang Israel. Una po is yung katarungan. Mababasa natin yan sa Exodus chapter 21, Exodus chapter 22, Exodus chapter 23. Pero ito nga po yung mga laman, mahaba po mga kapatid. Pero ang laman po ng mga kapatid is tungkol po sa katarungan, mga parusa sa krimen mga kapatid na ginawa, mga batas sa pag-aari, at yung last po is yung actually nararanasan din natin dito ngayon sa bansa natin, no? Yung civil law na yan, na pag may ginawang krimen, may yan, parusa. may parusa. Yan po mga kapatid. Nandyan din po mga kapatid yung noon pa man po is may karapatan na ang bawat isa. Human rights. May human rights na pong mga kapatid. At ang layunin nito mga kapatid, na alam natin na pinapanatili nitong yung kaayusan ng isang bansa mga kapatid. Kaya importante po yung kautusan para hindi magulo ang isang bansa mga May kapatid. disiplina. Opo mga kapatid, at may unity mga kapatid. At ang last po mga kapatid na category is yung ceremonial law po. Yung ceremonial law po dito is, ito po yung batas tungkol sa Diyos kanilang naman, sa pananampalataya mga kapatid sa ating Diyos, sa paglilingkod at pag-aalay ng mga handog sa Diyos. Diyan din po mababasa spiritual, ibig sabihin, spiritual siya. Opo mga kapatid, sa Exodus 24 verse 12. Hindi na di ba? Yeah. Tungkol sa ceremonial law, it's all about the relationship sa ating Panginoon. No? Na dapat ay hindi lang natin susundin yung dalawang yung moral law at saka yung civil law. Siya yung pinaka highest part ng law, yung ceremonial law, which is the spiritual things na kinakaligtaan ng marami, na ang pinaka-importante talaga dito sa lahat ng kautusan ng Panginoon, yun nga, yung ibigin mo ang Diyos, di ba, ng buong puso, isip, at saka kaluluwa, mga kapatid. So, nahati siya sa 3 kategorya, mga kapatid. At ito yung pinaka-neglected sa lahat. Yung ceremonial law ng ating Panginoon. Sige, Derek. Yun nga mga kapatid, dun sa ceremonial ng mga kapatid, nandito po yung example is yung pag-aalay ng mga handog, yung hayop, di ba mga paghahandog ng hayop po. Yun yung noong panahon ng mga Old Testament, naghahandog sila ng alay sa pamamagitan ng ng hayop, pagkatay, which is yung dugo, di ba? Tinatanggal nila at yung laman ang kanilang
Inaalay para yung usok kapag kumainan lang, ibig sabihin daw ay tinanggap ni Lord ang kanilang alay. Ano pa yung example ng ceremonial? Yung mga kapistahan, Oh. Actually, hanggang ngayon, kumbaga tradisyon na yan mga kapatid, no? Piyesta, wala, nung panahon, hindi naman piyesta ni ganito, ang piyesta nila doon nung sila ay yung harvest, di ba? Nung pinalaya sila sa Egypt, piyesta nila yon, pagdiriwang nila. Yung na-restore yung sa panahon ni Easter na dapat ay mauubos na sila buong lahi ng Israel, pero preserve ni Lord ang lahi ng Israel. Kaya pag mayroon silang na anong tagumpay na ginawa ni Lord, yung covenant, 'di ba? 'Di ba yung nagkakaroon sila ng piyesta. Hindi yung piyesta ni ganito ng tao. Nagpipiesta sila dahil doon sa ginawa ni Lord na tagumpay ng Israel, bansang Israel. Yun yung pambigay nila ng pasasalamat. Ibig sabihin ng fiesta is nagbibigay ka ng pasasalamat sa Panginoon na binigay niyang victory sa ating mga tao. Ano pa mga kapatid? Yun lang. opo, yun lang po mga kapatid. Yun ang example ng ceremonial. Ceremonial. Next po is yung ang kautusan at ang mga propeta ay nananatili hanggang kay Juan. Dito mga kapatid is si Juan Bautista po is yung huling propeta bago nagsimula ang ministeryo ng Panginoon. At yung kautusan po dito mga kapatid ay nagsilbing gabay mga kapatid ng mga tao hanggang sa dumating si Kristo po. Okay, actually ang kwento ni Juan Bautista, siya yung nag-introduce, siya yung hula doon sa Isaiah na nag-introduce kay Jesus Christ na siya yung kordero na iaalay, 'di ba? Nasabi nga niya na kahit pagtanggal ng sintas ng swelas ng Panginoon ay hindi siya karapat-dapat. Siya yung huling propeta. Kasi ang propeta noon sa Old lang, pero sa New mayroon din ito nga si Juan Bautista na kumbaga, actually silang dalawa ito ay buntis pa lang si Mary. Buntis din yung pinsan niyang nauna lang si John the Baptist na ipanganak para ma-introduce niya si Jesus Christ. Actually, nung nag-meet sila, is talagang tuwang-tuwa din si John the Baptist at yan palang ng nanay niya is kilala niya na si Jesus Christ na Savior ng buong mundo mga kapatid. So, hindi po nawala ang kautusan maging sa panahon ni John the Baptist mga kapatid. Hindi siya nawala, kundi nagpatuloy hanggang ngayon sa atin. Hindi po nawala ang commandments ng ating Panginoon na yan po kasi ay pag naitakda na ni Lord ang kanyang batas, hindi na po yan pwedeng baliin o tanggalin o bawasan kung ano yung sinabi ni Lord. Sabi nga, ang utos ng hari ay hindi na po mababali kailanman. So, Next. ang problema nga po, di ba nagbigay si Lord o si Jesus Christ, nagbigay ng kautusan. Alam natin lahat kung sino yung binigyan ng 10 Commandments, yung tapyas na bato. Walang iba kundi si Moses, mga kapatid. Di ba? Na pumunta siya doon sa Mount Sinai. Doon, nakausap niya ang Panginoon talaga ng mukhaan, mga kapatid. Praise God. O narinig niya talaga yung boses ng ating Panginoon. Kaya nga nung bumaba siya, talagang yung glory ni Lord talagang nasa mukha niya rin, mga kapatid. Ang problema, sabi nga minsan, di ba, sa atin nga lang sa bansa natin, kung sino pa yung taga bigay ng batas, is hindi talaga nasusunod ang batas. Yun nga, sabi di ba diyan sa pakipaliwanag Sister Miriam, diyan sa walang sinumang taong nakatupad sa kautusan. Yun lang yun lang ang nakakalungkot. Kahit may kautusan pero walang nakasunod, nakatupad ng sinabi ng Panginoon na mga kautusan niya, kasi ang sabi nga sa Romans 3 verse 10, di ba? Walang matuwid, wala kahit isa. Kasi nga, ang lahat ay nagkasala. So, kahit sino pa man sa tao, kahit sinong tao dito sa mundo, sabi nga sa tiyan pa lang ng ating mga magulang, is may kasalanan na tayo. Kaya,
kasalanan din po ng isang tao kung sasabihin niya sa kanyang sarili na wala siyang kasalanan kasi naisulat na po sa Bible na walang matuwid, wala kahit isa. Nagiging matuwid lang tayo kung hihingi tayo ng tulong at ang Diyos ang magtutuwid sa atin kung siya yung maghahari sa ating buhay. Sabi nga dito sa Ecclesiastes, di ba, 7:20, akala ng ibang mga tao na lahat ng di ba, porket sabihin nila mabait, ay wala na siyang kasalanan dahil mabait siya, mga kapatid. Pero hindi natin alam yung talagang laman ng puso at isip niya. Kung yun ba ay kalooban pa ni Lord. As a tao, minsan nakapag-isip ng hindi maganda, is kasalanan na yun, mga kapatid, di ba? Sabi dito sa 7:20, Ecclesiastes, tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. So, kahit pa man tayong mga Kristiyano na, hindi rin po kasiguraduhan na porkit Kristiyano ka na, ay hindi ka na nagkakasala. Kahit Kristiyano, nagkakasala pa rin. Kaya nga, nandyan ang simbahan, nandyan ang church. Kasi yung mga tao, akala nila, yung mga tao sa church, perfect. Kaya nga daw po, may simbahan kasi marami pa rin talagang, ang simbahan kasi para siyang hospital, mga kapatid, na iba-ibang klaseng sakit ang nandoon. Ganon din ang simbahan ngayon sa panahon natin, parang hospital din, iba-ibang klase nga lang na mga kasalanan ang nandoon sa loob na yon. Pero walang ibang makakapagpagaling, yung great physician, great doctor, spiritually, mga kapatid. Walang iba, kundi ang ating Panginoon. Siya po yung may-ari ng church, hindi po tao. Hindi po ang pastor, hindi po ang sinumang leader. Ang nagmamay-ari po talaga ng simbahan ay walang iba, kundi ang Panginoong Hesus, dahil ang simbahan na yan, walang iba, kundi tayong mga tinawag ng ating Panginoon, mga kapatid. So, ang church ay lugar ng mga makasalanan, hindi lugar ng mga matuwid. Kaya nga po, pumupunta tayo ng church para matuwid tayo, para patawarin tayo ni Lord, at maging banal tayo sa harapan ng ating Panginoon. Yun nga, mga kapatid, at sabi din po, ang Panginoong Hesus ay naparito hindi upang sirain ang kautusan, kundi upang tuparin. Yun nga, mga kapatid, na mababasa natin, mga kapatid, sa Matthew 5 verse 17. Na sinasabi doon, mga kapatid, na hindi sinira ng Panginoon yung kautusan. Bagkus, mga kapatid, tinupad niya ito, mga kapatid. Na sinunod niya ito, mga kapatid, ng lubusan, mga kapatid. Tinupad niya lahat ng ipinahayag ng mga propeta, mga kapatid. At siya rin po yung naging perpektong handog para sa ating mga kasalanan, mga kapatid, na inako niya po yung kasalanan natin, mga kapatid. Yung mga hindi natin pagsunod, mga kapatid, sa mga kautusan niya, mga kapatid. At yun nga, mga kapatid, di ba, na sapat yung buhay ng Panginoon, mga kapatid, na cover po yung mga kasalanan natin, mga kapatid. At yun nga, sa 2 Corinthians 5:21, mga kapatid, sabi din, mga kapatid, na Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo'y maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. yun nga, mga kapatid, di ba, na inako ng Panginoon, mga kapatid, yung kasalanan natin, mga kapatid. Siya po yung naging handog, mga kapatid. At yun nga, sa 2 Corinthians 8:9. Sabi dito, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, na bagaman siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman kayo. Yun nga, mga kapatid, di ba, mga kapatid, na ganon kababa, mga kapatid, yung ating Panginoon, na mayaman ang ating Panginoon, mga kapatid, pero dahil sa pag-ibig niya sa atin, mga kapatid, na yun nga, na sinakripisyo niya, mga kapatid, na yung buhay niya, mga kapatid, na naghirap siya, mga kapatid, para sa atin, mga kapatid. At ipinakita niya, mga kapatid, sa atin yung pag-ibig at pagpapakumbaba niya, mga kapatid. Amen. So, hindi niya sinira, bagkos tinupad niya, mga kapatid, kasi makikita natin doon na lagi siya, nung siya ay nasa naging tao, mga kapatid, no? Lagi siya doon sa templo, nagtuturo siya, mga kapatid, ng mga
kautusan, binabasa niya yun lagi mga kapatid. Kaya nga nung nawala siya mga kapatid, praise God, hinanap siya doon sa templo ng ating Panginoon. At yun nga, dahil sa ginanap niya ang kautusan sa pamamagitan ng kanyang sarili mismo na ialay niya ang kanyang buhay para sa sangkatauhan. So dito sa Yan mga kapatid, ang kautusan ay hindi sapat at walang kakayanan upang makapagligtas ng tao. Yan mga kapatid Amen. na sinasabi mga kapatid dyan na hindi talaga po sapat na sumunod lang tayo mga kapatid sa kautusan para maligtas. Mababasa natin yan mga kapatid sa Matthew 19 verse 20 ay Romans 3 verse 27 to 28. Romans 27, sabi dito, kaya nga saan naroon ang pagmamapuri? Ito'y inihiwalay na sa pamamagitan ng anong kautusan ng mga gawa, hindi kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. 28, kaya nga maipasisya natin na ang tao ay inaring ganap sa pananampalataya sa nahiwalay sa gawa ng kautusan. Ayun mga kapatid na, sabi dyan mga kapatid na hindi tayo maliligtas mga kapatid na sumunod lang tayo sa kautusan ng Panginoon. Kailangan din natin mga kapatid ng pananampalataya sa Kanya mga kapatid. At hindi natin pwedeng sarilinin lang mga kapatid. At sabi din po sa Matthew 19:20, sabi dito, sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko, ano pa ang kulang sa akin. Yun nga mga kapatid, no? Sa kautusan, hindi sapat na makapagligtas. Kung hindi mo naman, kumbaga mayroon kang iiwan. Kumbaga may nire-reserve ka na, ito susundin ko, pero ito hindi. No mga kapatid, kapag may inutos ang Panginoon, dapat wala kang kakaligtaan, kundi gaganapin mo ang lahat. Ito kasing binatang ito, sabi niya, yun nga, nagbabasa nga siya ng kautusan, at nagtanong siya kay Jesus kung paano pumasok sa kaharian ng ating Panginoon. Ang sabi ni Lord, sinusunod mo ba ang kautusan? Opo, ginanap niya daw lahat. Pero, ang sabi naman ni Jesus sa kanya, sige, kung ganon, para maging worthy ka na sumunod sa akin at makapasok sa kaharian ng Diyos, ay ipagbili mo, alam niya kasi ni Lord na mayaman siya. Pagbili mo lahat ng iyong pag-aari at ibigay mo sa mga dukha. Pero anong naging reaksyon o anong naging response ng binata? Nalungkot siya at hindi niya sinunod ang utos ni Lord kasi hindi niya kayang ibigay ang kanyang kayamanan na kanyang pinaghirapan sa mga dukha. Anong purpose no ng Panginoon? Pag-ibig pa rin, di ba? Generous spirit. Kumbaga, hindi ka rin makakapasok sa kaharian ng Diyos kung madamot tayo. Kailangan talaga nandito ang Panginoon kung sa mapagbigay siya ng pinakamapagbigay sa lahat na kahit ang buhay niya ay binigay niya para sa atin. Yung binata, hiningi lang ni Lord yung kanyang kayamanan pero hindi niya kayang ibigay, which is ngayon, mga kapatid, talagang yan na ang nagiging attitude ng mga taong mayayaman. Ang kanilang prinsipyo is, pinaghirapan ko to, bakit ko ipapamigay? Diba? Ang hindi lang nila alam, ang sabi nga, hindi mo naman madadala yan sa kabilang buhay, di tulong mo na lang sa mahihirap, mayroon ka pang mabuting nagawa at matutuwa pa ang Panginoon sa iyo. So, hindi lang po sapat na marunong tayo sa kautusan, kailangan ipamuhay din natin at sundin natin kung ano talaga ang nais ng ating Panginoon na ibigin mo ang Diyos, ibigin mo rin ang iyong kapwa. Sa pamamagitan ng pagbabahagi natin ng mga blessings sa kapwa natin, mahal natin ang Diyos at mahal din natin ang ating kapwa, mga kapatid. Praise God. At yung last, mga kapatid, ang kautusan ay hindi ebanghelyo para sa kaligtasan ng tao. So, iba po yung kautusan. Nung panahon po kasi ng mga taga-Israel, binigay po yung 10 Commandments. Para, actually, privately po, sa mga taga-Israel lang po binigay ang 10 Commandments. Pero sabi nga, di ba, hindi naman sinira ni Lord ang 10 Commandments. Kaya,
hanggang ngayon kahit sa mga hintil, ay dala-dala natin yung 10 commandments na yan na wag papatay, di ba? Wag mangalunya, wag magsinungaling, wag sasamba sa ibang Diyos. Kasi kung ano yung naging batas sa Israel, buong mundo na yun mga kapatid, kasi yung Diyos na yun yung may-ari ng lahat. Mapahudiyo ka man o mapahintil, kasama tayo dapat nagaganap sa inutos ng Panginoon, mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon. Actually, hindi na tayo ngayon sa period ng law o batas. Salamat sa biyaya ng Panginoon na hindi na yon yung actually, dinalawa na lang ni Lord ang kautusan niya, di ba? Yung love the Lord thy God, bigyan mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kasi kapag may pag-ibig tayo, hindi mo na kayang patayin. Hindi ka na magnanakaw dahil may pag-ibig ka. Hindi ka na magangalunya dahil may pag-ibig ka. Hindi ka na papatay. Hindi ka naman luloko ng kapwa. Hindi ka naman nanakit pag puno ng pag-ibig ang iyong puso. Kasi makapanakit lang nga tayo ng kauntis. Talagang kung ba nakakonsensya dahil puno ng pagmamahal ang ating puso. Kaya yun lang, kapag may pag-ibig tayo sa ating Panginoon, hindi natin kayang gawin yung mga bagay na pinagbabawal ng ating Panginoon. Dahil sa takot natin sa ating Panginoon at sa pagmamahal natin sa Diyos, wala tayong hindi tayo magtatanong bakit ganito, Lord, di ba? Kundi taos puso nating susundin. At sabi nga dito ni Apostol Pablo, praise God, na hindi tayo maliligtas. May mga tao kasi nagsasabi na kahit hindi na ako pumuntang simbahan, di ba? Hindi naman ako pumapatay, hindi naman ako nagnanakaw, sabi nila. Pwede na ako sa langit papasok. No, mga kapatid. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Liban na kung si Jesus Christ ang magligtas sa iyo, mga kapatid. Kasi siya lang yung naman nag-alay ng kanyang buhay sa krus eh. Hindi natin kaya. Kaya nga may mga taong nagsasabi na gusto kong bumait, pero di ko magawa. Kasi hindi mo talaga kayang pabaitin ang sarili mo. Kasi maraming espiritu ng demonyo na nagdidikta sa iyo para araw-araw sisirain ang araw mo para magkasala. Pero kung may gabay ka ng Lord, nandyan si Lord sa puso mo, at may connection ka, may relasyon ka sa Kanya, tutulungan ka ni Lord para maging mamuhi ng may kabanalan at katuwiran. Pero ang mahirap po, mga kapatid, yung sabi nga na akala mo ligtas ka na. Hindi po ang pagiging matuwid ng isang tao ang makakapagligtas sa kanya, kundi yung pananampalataya mo kay Jesus Christ na siya ang iyong personal na tagapagligtas. Kaya nga itong salita ng ebanghelyo, itong ebanghelyo, ibig sabihin magandang balita. Kasi sa ngayon, sa panahon natin ngayon, puro masasama na yung naririnig natin. Pero pag ang ebanghelyo ni Lord ang ating marinig, ito po ay magandang balita sapagkat nag-o-offer po ang Panginoon ng kaligtasan. Hindi lang po 40 years, 20 years. Ang kaligtasan na ino-offer ni Lord ay buhay na walang hanggan. At kaharian, langit na tahanan, kasama ng Panginoong Hesus. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo dyan sa Romans 1:16, dapat hindi ko kinakahiya ang ebanghelyo ng Panginoon sapagkat ito'y kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga sumasampalataya. Una sa mga Hudiyo at gayon din sa Griego. So, dito na po tayo magbabase sa salita ng Diyos sa ebanghelyo ng kaligtasan ng tao. Mapagrigo ka man, mapahudiyo ka man, kahit sila, pasok na, mga kapatid. Winala na yung 10 Commandments, bagkos ang ebanghelyo ng ating Panginoon na ang kanilang dapat sundin. Dahil, kumbaga, hinatin na kasi ni Lord yung nalagutan si Lord ng hininga doon sa binayubay sa krus. Alam niyo yung sa templo, nahati po kasi yung tabil na harang, na ibig sabihin po yung tabil na yon, Holy of Holies, di ba? Hindi pwedeng pumasok ang mga tao sa lugar na yun dahil banal na dako yun. Kasi pag pumasok ang mga tao doon at makasalanan, mamamatay po sila. Pero nung inalay po ni Lord ang kanyang buhay, on the spot nung nalagutan siya ng hininga, nahati din yung dalawang tabil
o kortina na makapal na nagkakaroon ng harang para ang tao hindi makalapit sa Diyos. Pero nung inalay ni Lord ang kanyang buhay, nung nahati na mga kapatid, ibig sabihin malaya na ang tao na lumapit sa ating Panginoong Hesus sapagkat para tayong mga tupa na nawala, na muling tinipon ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo, sa kanyang buhay na inalay na, yun nga, hindi po tayo tinubos ni Lord, ni Jesus, ng pera at ginto. Tinubos po tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan mismo ng kanyang buhay at ng kanyang dugo na banal na sapat na linisin. Ang dugo ng ating Panginoon sapat na makapagpalinis sa mga makasalanan na kahit gaano kapula o kahit gaano kaitim ang kasalanan, kahit sino pang pinakamasamang tao, kayang baguhin ng ating Panginoon kung lalapit lang tayo at mananampalataya sa ating Panginoong Hesus na siya ang ating tagapagligtas, mga kapatid, no? Kaya huwag kayong magtaka kung bakit kami nandito ngayon dahil ito po ay utos ng Panginoon na ibahagi namin ang Ebanghelyo ng Diyos para sa ikaliligtas ng mga tao na sumasampalataya sa ating Panginoon. Praise God. So, wala na tayo ngayon sa Book of Law. Nasa grace period na tayo at malaya na tayong lumapit sa ating Panginoon. Kaya salamat, maraming salamat sa ating Panginoon na inalay niya ang kanyang sarili. Siya mismo yung bumaba mula sa langit para abutin tayo na mga tao. Diba sabi nga, kahit mayaman siya, nagpakadukha siya. Saan ba siya pinanganak? Sa anak lang ng karpintero. Diba kung ano talaga ang Panginoon, nandoon na lang siya sa mayaman. Pero pinili niya maging mahirap para maabot din tayo na mabababang tao, mga kapatid. So, ibig sabihin, ang Diyos malapit pa rin talaga sa mga mahihirap na tao. Dahil hindi siya tumitingin sa estado ng buhay ng tao. Ibig sabihin, ang gusto ng Panginoon ay parating, hindi mahalaga ang kayamanan ng mundong ito. Ang mahalaga ay ang kaligtasan na ino-offer ni Lord sa atin. Nawa, sa hapon na ito, mga kapatid, ay meron po tayo napulot na noon pa man ang kautusan na ibinigay ng ating Panginoon ay patuloy natin na sundin at nadagdagan pa, mga kapatid, naging maluwag ang Panginoon ngayon dahil pwede na tayong humingi ng tawad sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsisisi at pananalangin sa Kanya. At yun lang po. Praise God. Dahil doon, mga kapatid, ay manalangin tayo para sa ating closing prayer sa hapon na ito. Panginoong Hesus, salamat po sa mga salita mo na aming naibahagi. Pagpalain mo ang lahat ng nakapakinig, Panginoon. Alam po namin na sabi mo, Panginoon, na hindi magiging sayang ang mga buto na maitatanim sa lupa, Panginoon, na kung sino man po ang nakarinig. Alam ko po, Panginoon, na may kakausapin kang tao at may ililigtas ka, Panginoon, na hindi masasayang lahat ng aming mga na-share na salita mo sa lugar na ito, sa radyo natin, Panginoon. I-bless mo ang programang ito, ang radyo natin. I-bless mo na marami pa pong maabot ng mga tao na makatulong, Panginoon, para makilala kanila, Panginoon. At i-bless mo ang buhay ni Sir George. Ingatan mo siya lagi. Pagpalain mo ang radyo natin, Panginoon, na marami pang blessing ang matanggap niya sa tulong mo, Panginoon. At higit sa lahat, iligtas mo rin siya, Panginoon, para sa iyong kaharian. Lord, maraming salamat. All the glory belongs to you. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Praise God.